So, it comes from the word a Latin word sol, which means sun. So, kailangan natin ng heat energy na manggagaling sa sun or sa araw para magkaroon ng kuryente. So, madalas itong ginagamit sa mga bahay para makatipid tayo. Alright? So, another gadget we have is what we call the magnified butterfly. From the word magnify, it is to make something bigger. Kaya kung mapapansin nyo yung box na yan, meron yung mga magnifying lenses para makita natin yung small details doon sa loob ng box na yan ng mas malaki sa actual size nito. Another gadget we have is all about gravity. Sabihin nyo nga, gravity. Ayan. Ano ba yung gravity? Ibig sabihin yan, para hilahin yung mga objects or ng tao pababa. So, meron tayo dyan tinatawag na cyclone rays. And it has two pathways. Yung isa, paslan. Yung isa naman, yung mga pa-curved lines. Okay, meron din tayong dalawang marbles. So, gayahin natin si Kuya. Ita-drop natin ng sabay yung marble na yan. Malalaman natin kung saan yung mas mabilis na paghatak ng gravity. Doon kaya sa slant or sa curve. Okay, after po ng ating cyclone rays, meron po tayong buzzer maze wire. Ayan po, yung nakikita natin pa-curve, yan po ay ang ating buzzer maze wire. So, paano po natin paganahin yung ating buzzer maze wire? Meron po tayong loop na ilulusot sa ating wire. Ang kailangan lang po natin gawin, hindi po mag-touch yung loop sa ating wire. Dahil pag nag-touch po, makakarinig po tayo ng tunog. O, narinig niyo po yung tunog na yon? Opo, kapag po narinig niyo yung tunog na yan, ibig sabihin, game over na po or next player na yung maglalaro. Dito po sa larong to, kailangan natin ng eye and hand coordination skills para po magawa natin or matapos natin yung laro natin. Next po, we have the magnetic levitation. So, from the word magnetic, meron po itong magnet. At yung magnet, meron po siyang dalawang part. Meron pong north and south or the positive and negative. So, kaya po lumulutang yung ating globo dahil naghihilahan po yung dalawang magnet. Kaya po kapag ginalaw ni Kuya yung globo, tingnan natin si Kuya. Hahanapin ni Kuya yung tamang balanse ng ating globo nang sa ganon, mapalutang natin yung ating globo. Another example po niyan is yung bullet train sa atin sa Japan. Kung saan kaya mabilis yung train sa Japan dahil po sa magnet. Next, tingin naman dito. Yan, yung malaking kahon. Yan po ay tinatawag nating Bernoulli blower. So, nakakita na po kayo ng blower? Anong nilalabas ng blower? Hangin. So, yung ating box na yan, yung malaking box, sit down, nung makita ng lahat. Sit down, kids. Yan. Itong malaking box na po yan, naglalabas din yan ng hangin katulad ng blower. At yung hangin na yun, siya yung nagpapa-steady dun sa ating bola. Sige, Kuya, buksan natin yung ating Bernoulli blower. Yan. Kaya naman lumulutang yung ating bola dahil nag-create siya ng invisible wall sa paligid nito. Na kahit i-tilt natin yung box natin, hindi malalaglag yung bola unless may another pressure po na tumama dun sa ating bola. Next, tingin naman po dito sa gitna. Yan, tingin. So kung mapapansin po natin, meron siyang LEC. Gaya ng sabi ni ate kanina, bawal siyang hawakan once na binuksan na natin. Itong LEC to, meron siyang mga LED lights kung saan nag-create siya ng mga 3D images. Itong tawag dito is 3D hologram. Kung saan itong 3D images natin, makikita natin siya as realistic na. May mga kulay, may mga shape. Ganun makikita natin. Itong 3D images, ginagamit din siya sa mga concert. Para mas mapakita natin yung mga realistic image. Na kahit patay na yung isang tao, makikita pa din natin siya through 3D hologram. So, tingnan nga natin. Ayan. So, sino yan? Sino yan? Si Nemo. So, mamaya, mas marami pang 3D image
Yan. Yan naman po yung tinatawag nating digital microscope. So, kung dati meron tayong traditional microscope, yung sinisilip, ngayon naman meron tayong digital microscope. Yan yung ating modern version. Bakit siya tinawag na modern version? Kasi meron na po siyang camera at meron na po siyang screen. Kung saan, minamagnify niya yung isang object na hindi kaya makita ng ating mga mata. Katulad na lang ng mga dumi sa ating palad or kaya yung mga balahibo sa ating katawan. Kaya niya mag-zoom up to 1,600 times. Kaya naman yung mga hindi nakikita ng ating mga mata ay kayang makita ng ating digital microscope. Mamaya itry nyo or tignan nyo yung mga palad nyo na akala natin malinis pero may mga dumi. Yan. Next, we have the shadow catcher or the shadow box. So, sino nakakita na ng anino? Anong kulay ng anino? Kulay black. Nahuli niyo na po ba yung anino nyo? Nahuli na? Saan nyo nilagay? So, yan. Dito sa ating shadow box, panandalian po nating mahuhuli ang ating mga anino. So, paano po mangyayari yon? O, ilalagay ni Kuya, o panoodin natin si Kuya para mamaya, alam natin yung ating gagawin. Ilalagay ni Kuya yung kanyang kamay sa loob. Bubuhayin niya yung ilaw. O, bilang tayo ng 5 seconds. 5, 2, 1. Papatay niya yung ilaw at makikita natin na mag-iiwan siya ng shadow. O, upo na muna. Mamaya, itry nyo para makita nyo yung inyong shadow. So yan, silipin nyo lang ng maigi at madali dahil sandali lang po yung shadow natin na mag-i-stay dun sa box. So paano nangyari yun? Dahil po yun sa phosphor chemical na naandun sa ating box. Yung kulay green ang mapapansin nyo, tawag po din is phosphor chemical. Kaya naman nag-i-stay ng panandalian yung ating shadow. Next, we have the pin arts. Yan, nakita niyo na po ba yan? Familiar po ba? Familiar. So, yung pin art na po yan is punong-puno ng tactile pins. Yung makukulay, ang tawag po dun is tactile pins. Diyan po, nag-create po siya ng 3D sculpture. Kung saan kapag pinress po natin yung ating body part katulad ng ating hands, mag-create po siya ng 3D sculpture. Yan, pwede po yan ang mukha. Basta po, kailangan nakapikit po tayo kapag babakatin natin yung ating mukha. Next, we have the 3D mirroscope. Ayan, 3D mirroscope po natin. Pag binuksan po natin, meron po siyang dalawang parabolic mirrors. O, sit down po tayo na makita ng ating mga katabi. Yan, may dalawang parabolic mirrors. Ang tawag po dyan sa mirrors na yan is concave mirrors. Kung mapapansin po natin, yung isang mirrors meron siya palaka sa gitna or merong object sa gitna. At yung isa naman pong parabolic mirrors, meron po siya butas sa gitna. So kapag in-enclose ni Kuya yung ating 3D mirroscope, papasok po yung light sa butas, magbabounce back at magre-reflect. At pag nag-reflect po na po yan ay tatawagin na po nating mirage. Magkakaroon po ng optical illusion kung saan nakalutang yung object sa gitna pero hindi po natin nahahawakan. Mamaya silipin niyo po yung ating 3D mirroscope at makikita niyo po yung palaka na parang nakalutang pero hindi po natin nahahawakan. And next po we have the hand battery. So patingin ng mga kamay. Patingin ng kamay. Yan. I-rub natin yung ating mga hands. O, sit down, sit down. O, sit down, baby. O, rub natin yung mga hands natin. Yan. O, kapag nag-init na at naglabas na ng pawis, ipapato natin doon sa dalawang metallic plate. Doon natin makikita kung gano'ng kalakas yung ating electrolyte sa katawan na meron sa ating pawis. So, yung pawis natin, meron siyang electrolytes kung saan makikita natin doon, nakita niyo nasa gitnang meter. Yung meter na yon, doon natin matetest kung gaano ba kalakas yung ating electrolyte sa ating katawan. So, yung last naman po is the body conductor. So, yung body conductor po niyan is naglalabas yan ng electricity. So, patry natin. So, mga ma'am, try niyo po yung ating body conductor.
Yan po. Ano lang po, create lang po kayo ng circle. Create lang po kayo ng circle para po makita ng ating mga... Circle ba ako mag-isa? Halika. Okay, kapit-kapit po kayo ng kamay. Circle nga daw, makakasirkel ko si Irma. Bilis na, makakasirkel ba ako mag-isa? Kapit-kapit po ng kamay. Yung dalawa pong nasa dulo. Yung dalawa pong nasa dulo, kapit po kayo dun sa ating volleyball duck. Yan. Dalawa ko naman sa dulo. Then taas po yung kamay. Taas. Yan. Okay. Ganun po yung mangyayari sa ating body conductor. Okay, sit down kids. Ready na bang maglaro? Ready na? Okay. Paalala lang po ulit, bawal pong hawakan ng ating 3D hologram. At yung Jolen or yung marble sa ating doon sa ating race ay bawal po natin kunin o isubo. At dito po sa ating blower, yung bola din po ay bawal natin buwe. Nagkakaintindihan po ba? Handa na po bang maglaro? Okay, kung handa na pong maglaro, magsitayo na po ang bawat isa. Yan.